Kailan lang ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin ay nanawagan na muling simulan ang produksyon ng mga short and intermediate range nuclear-capable missiles bilang tugon daw sa pag-deploy ng mid-range missiles ng Estados Unidos sa buong mundo. Pinahiwatig ni Putin na napipikon siya sa pagbibigay ng Amerika ng mga missiles sa mga kakampi nito. Pinahiwatig din ni Putin na dahil nagde-deploy daw ang United States ng mga missiles sa mga bansa na kakampi nito, dapat daw ay gumawa na ulit ang Russia ng mga nuclear-capable missiles. Sa isang pagpupulong ng Security Council ng Russia noong Hunyo 28, sinabi ni Putin na kailangan daw ng Russia na mag-produce ng mga weapons na yon at pag-aralan kung saan ilalagay batay daw sa national security requirements ng Russia. Noong 2019, nag-withdraw na ang Estados Unidos mula sa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Inakusahan nila ang Russia ng hindi pagsunod sa kasunduan simula noong 2014 pa. Noong taon din na yon, sinakop ng Russia ang Crimea. Ayon sa mga eksperto, madalas talagang hindi sumunod si Putin sa mga kasunduan. Kaya naman, hindi daw talaga mapagkakatiwalaan ang presidente ng Russia. Kailan lang, nag-deploy ang Estados Unidos ng mid-range missile sa Pilipinas para sa bilateral training at readiness exercises. Kinundena ni Putin ang aksyon na ito. Binanggit din ni Putin na hindi lang daw nagde-develop ang Estados Unidos ng mga missiles, kundi nagsasagawa din daw ito ng mga exercise gamit ang mga missile system sa Europa, kasama na ang Denmark. At ngayon ay inilagay naman daw ng Amerika ang missile nito sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, halatang napipikon si Putin sa paglagay ng United States ng mga missiles sa iba't ibang bansa sa mundo tulad ng Pilipinas at Denmark. Pero noon pa man, nagbabanta na si Putin na magde-deploy daw ang Russia ng armas na may kakayahang abutin ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito sa kanluran at nagbanta rin na gagamit ng nuclear weapons laban sa Ukraine at sa kanluran mula nang magsimula ang full-scale invasion noong Pebrero 22, pero ang mga banta niya ay sa kasalukuyan hindi niya pa tinutotoo. Ayon sa maraming eksperto, siguradong natatakot din si Putin na gumamit ng nuclear weapons dahil alam niya rin na pag ginawa niya yon, magiging matindi din ang sagot ng NATO. Ayon sa mga eksperto, napipikon si Putin sa katotohanan na mas malakas ang Amerika kaysa sa Russia. Bukod doon, halatang napipikon din si Putin sa United States dahil sa pagtulong nito sa Ukraine. Hindi kasi masakop ng Russia ang Ukraine dahil tinutulungan ito ng Amerika at ng mga kakampi nito. Pati ang China ay nagagalit din sa Estados Unidos dahil sa pagtulong nila sa mga bansang gustong sakupin ng China. Sa katotohanan, sobrang nagalit din ang China sa pag-deploy ng Amerika ng missile sa Pilipinas. Bukod doon, napipikon din ang China sa pagtulong ng United States sa Taiwan. Maraming beses na sinabi ng China na dapat daw ay hindi mangialam ang Estados Unidos sa mga issue sa Asia-Pacific region. Tapos, nagbanta din ang China na wawasakin daw nila ang lahat ng mga bansang susubukang paghiwalayin sila at ang Taiwan. Maraming military analyst ang nagsasabi na kaya nagagalit ang China sa pagtulong ng Amerika sa mga bansa sa rehiyon ay dahil balak nilang sakupin ang mga teritoryo nito. Mahihirapan kasi ang China na sakupin ang teritoryo ng mga bansang tinutulungan ng Amerika. Kaya naman, maraming eksperto na naniniwalang may balak din ang China na sakupin ang mga teritoryo ng Pilipinas. Noong Biyernes, hinimok ng China ang Estados Unidos na itigil daw ang pagsuporta nito sa mga provocative actions daw ng Pilipinas. Pinapalabas ng China na Pilipinas daw ang gumagawa ng mga provocations at hindi ang mga barko nila. Ganun pa man, kitang-kita ng mundo na China talaga ang gumagawa ng mga provocative actions na sobrang agresibo. Kamakailan lamang, nag-akusahan ang China at ang Pilipinas ng mga mapanganib na maniobra malapit sa Second Thomas Shoal, isang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Sinabi ng Foreign Ministry ng China na dapat daw ay itigil ng Estados Unidos ang pagsuporta sa mga aksyon ng Pilipinas na nagpapalala daw ng tensyon. Sa halip, dapat daw ay gumawa ang Amerika ng mga praktikal na hakbang
upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Pinapahiwatig ng China na dapat daw ay hindi tulungan ng Amerika ang Pilipinas dahil mas lumalaki lang daw ang gulo. Ganun pa man, ayon sa mga eksperto, ang tunay na pakay ng China ay ang masakop ang mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nahihirapan kasi ang China na masakop ang mga teritoryo ng Pilipinas dahil sa pagtulong ng Amerika. Kaya naman, hindi nakakapagtakang gusto talaga ng China na tumigil ang United States sa pagtulong sa bansa. Inakusahan din ng China ang Pilipinas ng paglabag sa mga kasunduan daw ng Pilipinas kasama ang China. Bukod doon, hindi rin daw nirerespeto ng Pilipinas ang soberanya ng China. Noong Hunyo 17, nasugatan ang isang Pilipinong sundalo sa isang insidenteng tinawag ng militar ng Pilipinas na intentional collision ng Chinese Coast Guard. Tinanggihan ito ng China na nagsasabing ang kanilang mga aksyon ay ayon sa batas. Ganun pa man, naniniwala ang maraming eksperto na sinasadya talaga ng China na banggain ang mga barko ng Pilipinas para takutin ito. Kailan lang ay muling pinagtibay ng White House ang kanilang pangako na protektahan ang Pilipinas. Kailan lang ay nagsimula na ang pinakamalaking naval war exercise sa buong mundo, ang Rim of the Pacific o RIMPAC, sa baybayin ng Hawaii kasama ang Estados Unidos at 28 pang bansang kasapi. Ang exercise ngayong taon ay nagdudulot ng pandaigdigang kooperasyon sa isang sukat na walang kapantay. 40 na surface ships, mahigit 150 na aircraft, 3 submarine, at 25,000 na tao. Ang mga bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsasanay para sa iba't ibang misyon, mula sa pagtugon sa natural na kalamidad hanggang sa mga kasanayan sa pag-atake na kinakailangan sa digmaan. Bagamat karamihan sa mga kalahok ay mga bansang may baybayin sa Pacific, kabilang din sa RIMPAC, ngayong taon ang mga bansang hindi nasa Pacific, tulad ng United Kingdom, France, Brazil, at Israel. Pero hindi inimbitahan ang China sa military exercise. Ayon sa mga eksperto, hindi daw inimbitahan ang China sa military exercise dahil ang pagtanggap daw ng RIMPAC sa China noong 2014 at 2016 ay nagkaroon ng hindi magandang resulta. Imbis daw kasi na makipagtulungan, nangolekta lang daw ng intelligence ang China at sinubukan daw nitong kumuha ng suporta para sa mga agresibong aksyon nito. Simula noong huling pagsali ng China sa RIMPAC noong 2016, mas lalo lang naging agresibo ang China. Mula noong taon na yon, nagtayo ang China ng mas maraming artipisyal na isla sa international waters, tapos nilagyan pa nila ang mga ito ng mga military base. Bukod doon, palagi ring nagsasagawa ang China ng mga agresibong maneuvers sa paligid ng Taiwan sa mga nakaraang buwan. Kaya naman, ayaw na nilang imbitahan ang China dahil nagsisimula ito ng gulo sa mundo. Ayon sa mga eksperto, ang military exercise ay maaaring magpadala ng malakas na mensahe sa China na itigil ang pang-aapi sa mga karatig bansa nito. Ang mga bansa sa RIMPAC ngayong taon ay magsasanay sa pamamagitan ng pagtutok sa decommissioned na assault ship, USS Tarawa, upang malaman kung gaano kaepektibo ang kanilang mga armas sa paglubog ng isang malaki at protektadong barko sa open waters. Ayon sa mga reports, nagkakaroon na ng mga pag-uusap ang administrasyon ni Biden kasama ang Israel at Ukraine tungkol sa posibilidad ng paglipat ng mga Patriot Air Defense Systems na kasalukuyang nasa Israel patungo sa Ukraine habang patuloy nitong ipinagtatanggol ang sarili nito sa digmaan laban sa Russia. Ang isa sa mga pinaka-importanting priority ngayon ng Amerika ay ang makakuha ng mga air defenses para sa Ukraine. Sobrang dami kasing missiles na binibigay ng North Korea sa Russia, kaya yun ang ginagamit ng Russia para atakehin ang Ukraine. Kaya naman, kailangan talaga ng Ukraine ng maraming air defenses. Ang plano ngayon ng Amerika ay ang ipadala ang ibang mga Patriot Air Defense Systems ng Israel sa Ukraine. Kaso, wala pang pinal na kasunduan na naaabot upang ilipat ang mga mahalagang sistema.
at ang mga bansa ay patuloy na tinatrabaho ang mga specific logistics. Ngunit ayon sa mga reports, umaasa ang United States na maaaprubahan ang paglipat ng mga Patriot missile systems ng Israel sa Ukraine, lalo na dahil sobrang epektibo ng mga Patriot batteries na kasalukuyang gumagana na sa Ukraine. Ang US at Germany ay nagpadala na rin ng mga Patriot systems sa Ukraine, ngunit malinaw na ipinahayag ng administrasyon ni Biden na kailangan pa ng Kyiv ng mas marami pa habang patuloy na naglulunsad ng mga aerial attacks ang Russia sa bansa. Ganun pa man, hindi kailangan ng Ukraine ng sobrang daming Patriot missile systems. Sabi ng Ukraine dati, 25 na Patriot missile systems lang daw ay sapat na para maprotektahan ang buong bansa laban sa mga missile attacks ng Russia. Hindi malinaw kung gaano katagal aabutin ang proseso ng pag-finalize ng mga detalye at paglipat ng mga Patriot missile systems ng Israel sa Ukraine. Ang mga weapons ay posibleng kailangang ilipat muna sa US kung saan sila ay daraan sa refurbishment bago ipadala sa Ukraine. Kung matutuloy ang paglipat, siguradong sobrang mapipikon si Putin sa United States at Israel. Noong 2022, nagbanta si Putin sa Israel na kung bibigyan nila ng weapons ang Ukraine, masisira daw ang lahat ng interstate relations sa pagitan ng Russia at Israel. Ayon sa mga reports, bukod sa pagbibigay ng mga weapons sa Ukraine, posibleng tulungan din ng Israel ang Ukraine sa paggawa ng mga air defense systems. Sa isang press briefing noong nakaraang linggo, ipinaliwanag ng Pentagon Press Secretary na si Major General Pat Ryder na ang US ay sobrang nakikipagtulungan na sa mga kasosyo nito upang suriin at tugunan ang mga pangangailangan ng depensa ng Ukraine. Binigyang diin ng general na ang US ay sobrang committed na magbigay ng kumpletong suporta sa bansa. Ipinahayag ng general na ang pangunahing mensahe ng Amerika sa mga kaalyado nila ay ang kikilos ang United States nang mabilis at magbibigay ng agarang tulong kung mayroong threats sa mga kakampi nila.